kababaihan agad ang nahaharap sa malaking responsibilidad ng pagiging ina. At ating tunghayan ang ulat ni Ma'am Ana Marie Hidalgo as a head of Círculo de Mujeres kung ano ba ang mga pangunahing dahilan at epekto ng maagang pagiging ina. Good day everyone! Today we are here at Barangay Moralio, Buwak, Marinduque to conduct an interview with the President of Círculo de Mujeres Women's Club, Ma'am Ana Marie Hidalgo, about teenage mothers. Ako po si Reza Mata, and ito po yung aking member. Kami po ay Group 4, and sa amin po subject na GLF, Gender Society, kami po ay naatasan para conduct ng documentary para po na sa aming topic na teenage mothers in Barangay of Marinduque. So, narito po kami para humingi sa inyo ng ilang kasagutan para sa amin po. So, sa unang katanungan po is, bilang president po ng Círculo de Mujeres, Círculo de las Mujeres of Buwak. Of the Buwak. Ano po ang inyong pananaw Or po? Buwak Women's Club talaga ang pangalan niya. Buwak Women's Club. So, ano po ang inyong pananaw tungkol sa pagdami po ng teenage mothers sa ating komunidad? So, para po sa inyo, ano po yung pananaw ninyo tungkol sa pagdami po ng teenage mothers sa ating komunidad? Siguro pagdami ng teenage mothers, ang una kong naiisip dyan ay parang kulang sila sa advice, at ang isa pa ay yun nga yung advice ng mga parents or guide ng mga parents, at yung peer groups at saka yung effect ng mga peer groups na nadadala lang yun sa environment. At gayon din yung paggamit na din ng mga social media na madali silang matukso, madali silang maloko. Pagdating po ng isa, may katulad po sa mga kabataan ngayon na medyo po sila sa gadget nila, sa gadget. Oo, yung malaki ang effect ng social media at saka ng peers. Although, siyempre, meron din pananagutan na maaaring kulang ang care ng mga nanay, or yung sa communication, nagkukulang na din. Hindi na nakakapag-usap, masyadong busy ang mga parents, at yung kanila din mga kaya nagkakaroon sila din ng mga problem na wala na silang maging outlet, kundi siguro meron lang naligo sa kanila, natukso na. At saka isa pa rin nga, sabi ko yung influence ng peers at ng media. So, ano naman po yung sa tingin nyo is karaniwang problema or hamon na nararanasan po bakit yung sa kanilang pamilya, katulad sa pag-aaral? So, ano po yung sa tingin nyo na naging hamon sa kanila na teenage mother sila is hindi pa sila nakapasok na katulad sa school, Ano ang hamon sa kanila? Di syempre yung kanilang hindi nga sila nakakapag-aral. Ano pa ang yung mga epektang ibig sabihin mo? Opo. Isa nga yun, yung kanyang future, syempre ma-hamper yung kanyang studies, and yung future niya ay mako-compromise. So, base po sa inyong karanasan is as a head of civil diba? So, paano po naapektuhan ang emosyonal at mental na kalagayan ng isang teenage po kapag siya po ay naging isang batang ina? Ano po sa tingin niyo? Noon pa man, kasi dati nasa health ako, naging problema din namin yung mga teenage pregnancy. So, yun nga, pagka ikaw magiging nagbuntis, parang nagiging, na sila, may stigma na naka-attach na sa pagiging teenage pregnancy. So, at saka, maski hindi lang sa pamilya, hindi lang sa kanyang mga kaibigan, maging sa
mga ibang tao sa community na ay sasabihin ay ang landi naman itong bata ako, ang aga naman landi. Ngayon, hindi rin naman natin masasabi bakit gano'n. Maraming dahilan, maraming cause na minsan, yun nga, sinabi ko na kanina na hindi sila masyadong nabibigyan ng advices, ng payo, ng care. Tapos nagkakaproblema sila, siguro yung problem nila with their family, yung problem nila sa kanyang mga kaibigan, yun ang kanilang nakikita na yun ang kanilang parang nagiging cause na hindi sila masyadong o kaya yung alam mo naman pag teenager mapusok pag teenager kasi hindi na nag-iisip kung anong gagawin basta't nagka-problema sila kung anong unang agad na naisipan yun ang kanilang gagawin. Ano naman po yung mga programa sa Circulo de Mejores upang matulungan po at masuportahan yung mga teenage mothers po na Katulad na humihingi kami ng data sa DSWD, sa MSWD. Ngayon, meron silang binibigay sa aming mga data, tapos meron din sila yung parang naka-house doon yung mga na-reject ng family, pinagalitan, pero hindi naman, kaya kunti lang siguro yung hindi ma-accept ng naglaya sila. Ina-adopt sila ng DSWD. Hindi naman actually ina-adopt, so nagkakaroon ng parang counseling doon. Kami doon pinupuntahan namin yun, in-invite kami. At nagbibigay kami ng konting program sa kanila. Katulad din noon, kasama ng mga abandoned children, na gumagawa kami ng parang isang activity na katulad nitong nakaraan, may mga bata kasi syempre mga teenager pa. Gumawa kami ng parang mga flowers with lollipops na may ribbon. Tapos kumanta kami ng mga may kinantahan namin sila, tapos sa isa namin nilapitan, niyakap, at para malaman nila na sila ay accepted pa rin sila. So doon naman, doon sa mga experiences ko naman, meron natakandak rin kami pag humihingi ng payo, natakandak kami ng counseling. Kung lumalapit lang sa amin, kung hindi naman, di wala. Pag di-refer lang sa amin ng DSWD, meron kaming gano'n. So, nagbibigay kami although sila na may binibigyan na sa MSWD o sa DSWD ng counseling. So, nagdadagdag lang kami. sa tingin naman po ninyo, so ano yung pangunahing dahilan kung bakit yung mga kabataang nabubuhay sa harap nila? Hindi ba yung sinabi ko nga, yung isang mga causes, yung tatlong yun na unang-una yung family, hindi sila masyado sa communication, hindi sila nagko-communicate. Siguro masyadong busy yung nanay, masyadong busy yung tatay, tapos yung may mga kapatid na kanya-kanya na. Yes, mayroon po. Ay, tayo papuntahin sila doon. Bali na lamang po yung katanungan ko. Hindi kayo pa po maaga. Okay, sige. Sa tingin niyo po, paano po matutulungan ng pamilya, paaralan at komunidad ang mga teenage mother upang ipagpatuloy nila yung kanilang pag-aaral at nanaos na siya sila nag-aaral? Okay, kung halimbawa naman, tungkol sa pag-aaral nila, kung yung nanay naman nila o yung family nila is willing pa rin magpaaral, o siguro pagkatapos ng panganak, o mabigyan nila, andun na yun bigyan na lang nila ng payo. Bigyan na lang nila pakita nila na in spite of that, mahal pa rin sila, naroon pa rin yung care nila. So, dapat yung mga family ay magbigay na din magbigay din sila ng pakita nila na andun pa rin sila, mahal pa rin yung kanilang anak o kapatid. So, pilitin pa rin nila na makapag-aral, malik sa pag-aaral. At itutulungan na lang kasi naandun na. Tapos, pwede din naman, ang isa pa is yung para naman sa community, na huwag naman silang magkaroon ng stigma na naka-attach dito sa bata. At huwag gagawa ng issue, huwag i-outcast, kundi magkaroon ng support ang community. At pwede nilang, at yung iba naman, pwede i-refer sa mga institution katulad sa amin, sa Women's Club. Sabi
Department of Health, pwede din, at saka sa DSWD na magkaroon sila na makounsel yung bata. Open naman yun maski sa health. Magkaroon ng isang kwarto, meron ka sa place kasi doon na pwede kang magbigay ng counseling sa DSWD o sa DOH o maski kami sa Women's Club na kung gusto o lumapit o inirefer sa amin, ay di magkakaroon ng counseling. At ang isa pa na nagagawa din namin is yung magkaroon kami, siyempre may anak na siya, ay magkaroon ng prenatal care. Paano niya pangangalagaan yung anak, paano niya masusubaybayan. So, preparation for the community. Kami naman sa simbahan, kasi sa simbahan din ako. Ngayon, after my retirement, meron din kami mga program doon sa family and youth and family welfare na doon, kasama namin yung may tari kami at saka yung aming group na nagbibigay din ng counseling. Pwede din magpa-counsel doon. Pwede i-refer sa Paris Press muna sasabihin. Tapos, yun naman, pwede kami magbigay din ng counseling. Parents, para mapangalagaan, kailangan nun lahat. Kasi teenager pa lang. Pag teenager pa lang, hindi niya alam kung anong kanyang gagawin sa pagbubuntis. So, para maging safe yung kanyang pagbubuntis, para maging safe, ay kailangan alam niya yung prenatal care, pagbubuntis pa lang. And postnatal care, yung paano pagkapanganak. At maturuan ng paano ba mag-breastfeeding, yung tungkol sa pagpapalaki ng anak. Tsaka child development. Yun, may mga agency na tutulong, tapos yun nga na mabigyan siya sa health ng mga proper caring ng pagbubuntis hanggang sa pagpapanganak. At yung support group. Kami naman, naka-open kami doon sa mga teenager din, hindi lang sa teenager, na meron kaming mga economic development o yung mga income generating project like tinutulungan namin ng pananahi. Ngayon pananahi yung aming binibigyan ng pansin o pagmamanicure na magagamit ng bata sa pagpapalaki sa anak habang hindi pa sila bumabalik sa pag-aaral. Yun. Mas po yung tanong po ay Upo kayo, ano po ang mensahe o payo po ninyo sa mga kabataan upang maiwasan until-age pregnancy po? O sa mga kabataan, syempre ang payo ko ay unang-una, mag-focus sa pag-aaral. Magbigay ng, magkaroon nga ng support group. Yung support group na dapat nasasalihan niya ay yung talagang mga group na makakatulong sa kanya. Hindi yung mga fraternity, hindi yung mga sorority, kundi yung isang mga kaibigan at saka mga group na magbibigay ng support at magpapayo na, ay wag mong gawin yan, ganyan-ganyan, na yun ang dapat natin gawin, na makinig sa magulang at saka mag-aral ng mabuti. At kung may problema ang dumarating, di pumunta sila, open ang simbahan, open ang government facilities, at open din ang mga non-government katulad ng Women's Club na magbigay naman ng kanilang kaukulang tulong. Hindi lang advices, kundi kung anong tulong ang kailangan ng mga bata. Kung sila parang naniligaw ng kanila. Salamat Yan po. lang pala. Tapos lang. Sige. May dalawa po. Okay. Salamat po. Salamat po sa tayo po namin. Salamat po sa time niyo. Okay. Ayon sa ating nakapanayam na si Mrs. Ana Marie Hidalgo, mahalaga ang edukasyon, gabay ng pamilya at suporta ng komunidad upang matulungan ang mga kabataang ina na magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Ang teenage motherhood ay hindi lamang kwento ng pagsubok, kundi kwento rin ng lakas ng loob, sakripisyo at pag-asa. Sa tamang suporta at pag-unawa ng komunidad, ang bawat kabataang ina ay may pagkakataong bumangon at bumuo ng mas magandang kinabukasan para sa kanilang sarili at sa kanilang mga anak.